What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway. I can't. Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Yan, nasikatan pa ako ng araw. Nakakaloka. Magda 9:30 na ngayon. Ay, nakalimutan ko yung kape ko. But anyway, onti lang naman yun na. Ubusin na lang natin pagkabalik natin. Ayan, hello, good morning. Good morning sa ating lahat. Isa na namang sit-down vlog for me. Ayun, sa nagre-request pala about sa nursing routine, daily routine. Hopefully magawa natin yan. Sa ating next off, since marami na ring nagre-request. Ano ba yung gusto nyong routine? Yung full coverage for full talaga? Yung pagkagising ko, kung ano yung nilalaklak ko hanggang sa matulog ako. Charis. Shalak. Ayan, sa mga nagko-comment pala about sa yung crush. Diyos ko Lord, tigilan na tigilan na natin ito. Masyado ng charis. Ano ka ba, sir? Tigilan na natin ito. Masyado nang dumadami yung clue at parang napipinpoint na natin yung tao. Naku, maano na, baka malaman na. Baka may makaalam at makarating pa sa kanya. Charis, joke lang yun. May nag-comment pa doon na daw, taga ano ba yan? Ganito. Malay nyo naman, hindi taga doon. Malay nyo naman, taga Ohio. Hello. Meron din kayang gwapong vlogger dito sa Ohio. Excuse me. Huwag na nating yung mga crush. Shalak. Nakaloka kayo. Masyado nyo akong pinapakilig. Charis! Shalak ka talaga, nurse kan. Anyway, wag na natin hindi naman yun yung topic natin for today. Saka na later, pag nagkita na kami. Charis, joke lang yun. Joke lang yun. Day. Wag nyong baka mag-comment na naman kayo about that. Ayan, eto. Maraming nagpi-PM sa akin guys about sa yung parang pagbalik dito sa Amerika, pagbalik sa emergency department. Meron akong nakachat na mga PACU nurse, OR nurse, ang dami. Mga nasa mga karamihan is galing procedural areas. Wala namang nag-chat sa akin about, hindi ko na maisa-isa. Sana kung mahanap ko yung mga comments or yung mga messages na mas screenshot ko dito para makita nyo naman, para hindi nyo naman ako akusahan na parang sasabihin nyo na naman na itong si Nurse Kan, gawa na naman na may nagtatanong sa kanya. Keme lang, kunyari may nagtanong para may mai-content lang. Tingnan niyo yung mga comment section guys para hindi niyo pa sinungalingan at para hindi niyo masabi na nagsisinungaling lang ako. Yung iba kasi parang ito naman kung ano-anong mga na may nagtanong daw sa kanya, wala namang nagtanong mga ganyan, wala namang maipakitang proof. Guys, wag niyo na akong bigyan ng trabaho. Pagod na pagod na ako sa duty at mag-upload. Guys, yung video ko ngang ito ay nilalagyan ko lang ng intro. Kunyari, yung intro ko nga it will last for like 10 or 12 or 14 days. Yung isang intro ko nga nung nakaraan is umabot ng mga buwan-buwan. Nilalagyan ko lang siya ng intro guys, tapos
sapat na yon for 10 to 20 days, mga ganyan. Tapos yung kasunod is raw vlogging na. Walang music, kung minsan merong music na onte, depende. Depende kapag may time ako. Kasi hindi lang naman ito yung ginagawa ko. Hindi naman pagbablog yung ginagawa ko, guys. Like, at saka hindi talaga ako marunong mag-edit-edit. Sana someday makapag-ano din tayo, yung parang makapag-aral kung paano ba yung mga editing. Pero ito kasi yung naging style of vlogging ko, guys. So pagpasensyahan nyo na. Back to the topic. Magkakaroon ka na naman ng mga parang flight of ideas. Flight of ideas ba yung ganun? Yung parang nawawala sa topic. Anyway, ganun talaga ako paminsan-minsan. So yun guys, ang ano ko sa inyo is that maraming nagme-message sa akin, maraming mga nagko-comment din na nakikita ko sa comment section na parang ang inaano nila is gusto nilang bumalik ng emergency department. Meron pa ngang nagtanong na gusto nilang, anong tawag dito, parang gusto nilang mag-ask sa akin kung ano yung mga common question na tinatanong during an interview for an ED or emergency department post. Sabi ko naman, ano lang, yung mga just prepare yung mga protocol natin. Lahat ng mga protocol, DKA protocol, hyperglycemia protocol, yung mga titratable drips natin, heparin, cardizem, nicardipine drip, kung paano kayo magsa-start, ano yung goal ninyo sa blood pressure, never go down more than 25% of the, MAP, within, MAP ba yun or systolic blood? Siguro MAP, never go down within the first 24 hours, first 2 hours, 'di ba? Huwag sosobra kasi hindi rin pwede na parang 240 over 180 yung blood pressure ngayon. Tapos after 1 hour nasa 120 na tayo, 'di ba? Shalak. Isa kang unsafe nurse, isa kang in short bangag. 'Di ba? Kaya mahirap talagang mag-bedside dito, guys. Tapos yung mga titratable, marami din kayong mga i-consider na mga lab works, ganyan, like heparin, 'di ba? Kung paano niyo ita-titrate, kung kailan kukunin yung mga blood works na yun, like for example, yung INR, 'di ba? PT-INR, mga ganon. So, mga lang, common question. Sabi ko, i-ano mo yung mga BLS, ACLS, PALS, trauma, lahat. Kasi ito yung kinaiinisan ko, guys, sa emergency department dati. Is yung parang, bilang isang emergency department nurse, napakalawak ng scope of practice mo. Like for example, halos lahat kailangan from inpatient nurse, pediatric nurse, lahat. Kasi lahat dumadaan sa emergency department. And the credential that you need in order for you to be an ED nurse dito is napakahaba din ng listahan ng mga requirements. ACLS, PULSE, NRP, TNCC, trauma nursing. La ilaha illallah. Tapos NIH, iba pa yung mga education. Ang education talaga kapag emergency department nurse ka, Lord, tambak. As in, napakahaba. Meron pa kami mga procedures na kailangang ipasa every year for in our ED Education Day. Lord, napaka yung parang intense, kumbaga. Pero alam nyo guys, ngayon ko lang talaga na-appreciate. Ngayon, itong time na to, yung pagiging emergency department nurse. Alam nyo kung bakit? Because halos lahat ng mga procedural areas like OR, PACU, Indo, at marami pang iba. Ngayong time na ito, from siguro mga May, this will last up until September, mga ganyan, is wala halos trabaho yung iba o kaya napapauwi, nati-TSA. Meron pa kaming isang kasama dati na OR nurse sa ibang ospital. Siya, parang halos makat below half yung kanyang sahod. Imagine niyo na lang guys. Kasi nga, panay pauwi, halos hindi na magtrabaho.
halos hindi na pagtrabahuhin sa ospital kasi nga very, very low ang cases. 'Di ba? Unlike sa emergency department, walang panahon, siyalak. Most of the time, um, siya, full or parang market. 'Di ba? Kumbaga, kung sa dayak namin parang biyak tabo, tiyakango, grabing tao always. Pero meron din namang meron din namang hayahay or chill moments. Yun nga lang, hindi basta-basta nagpauwi because yung algorithm, yung parang flow ng tao sa emergency department is very, very unpredictable. Why? Because suddenly, yung parang in just a matter of like 1 hours or 2 hours, bigla kayong magkakaroon ng surge ng parang dami ng tao. So, hindi siya basta-basta nagpapauwi. Kung magpapauwi man, kung for example, they will ask you to go home at least 1 or 2 hours before yung clock out time mo, o kaya they will TSA you, ang tinatawag na parang late ka papasok ng mga 2 or 3 hours, pumasok ka na lang, kunyari, sa time ko, dati nagpapapasok sila ng mga 2 o'clock. Galit na ako nun na, pag pinapasok ako ng late ng 2 oras, as in. Pero hindi ko alam na sa ibang area nagpapauwi din pala, or worse, cancellation. 'Di ba? Bigla kanilang parang ika-cancel. Yung parang, oh my God, cancel. As in, cancel talaga kayo. Hindi na kayo papapasukin. O, 'di ba? So, ngayon ko lang talaga na-appreciate kasi dati panay ako reklamo na parang nakakainis, na parang ano ba yan, nag-handle tayo ng critical na 2, tapos yung isa nating pasyente or 2 nating pasyente non-critical pa. Maski kayang-kaya ng ng utak at katawan natin. Wow! Ano ka? Nagyayabang na naman to si Nurse Cal. Yung parang kayang-kaya, 'di ba? Pag sa code naman or pag may critical ka, sometimes meron din namang tutulong sa emergency department kasi nga teamwork naman doon. Kaso, ewan ko, gusto ko lang i-share ito sa inyo para kapulutan din ng aral sa mga taong may balak na mag-give up na sa emergency department or balak nang umalis at iwan yung emergency nursing. Kasi dati, ganyan din yung naging ko. Kaya sinishare ko sa inyo, yung parang naging perception ko na parang alis na ako ng emergency department, apply na ako sa ibang procedural areas kasi nakaka-stress na eh. Sinasabi kong nakaka-stress na, pero hindi naman ako masyadong na-stress. Yung parang ayoko lang siyang gawin, 'di ba? Ayoko lang siyang ipagpatuloy because it makes me uncomfortable. Ngayon ko lang talaga na-appreciate pagdating sa sa mga ganito, yung parang marami nang nagbe-message sa akin na gustong lumipat ng emergency department. Ang ang reaction ko, ha? Ako nga dati parang gusto kong lumipat sa mga areas ninyo, like OR, PACU at marami pang iba. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin na parang gusto nyong lumipat ng emergency department at paano kayo babalik ng emergency nursing. I am so thrilled and shocked. So, napagtanto ko or napagmuni-muni ko kahapon na parang sabi ko, I should be parang thankful. Dapat pala thankful and grateful ako na parang nandito ako sa area na to ngayon. Because hindi madalas ang pagpapauwi sa ganitong season. And alam nyo naman, aminin man natin o hindi, mga siyalak, ay yung kabuhayan natin dito or yung parang life natin dito is nakadepende sa hours natin, sa perang tinatanggap natin buwan-buwan. Aminin man natin na o hindi, pinaka-importante talaga sa atin yung pera at yung trabaho, 'di ba? Kung wala tayong trabaho, anong sasahurin natin? Anong kakainin natin, 'di ba? Ano pang silbi na nandito tayo sa Amerika? Siyalak, 'di ba? At meron ng ganitong life or magandang trabaho. So,
gusto kong i-share sa inyo yung mga ganong aspeto or ganong, ano tong tawag na 'to? Yung parang pangyayari sa life ko guys, na sana sa mga parating pa lang nating ED nurse, wag masyadong bonggahan yung pagrereklamo, 'di ba? Be thankful and grateful. Sa una lang siguro mahirap, pero hindi naman ako nahirapan ng sobra-sobra dito. Why? Because galing naman tayong Saudi, 'di ba? May nag-message sa akin. Charis. Friend ko. Shalak, 'di ba? Gusto kong i-share sa inyo itong mga bagay na 'to, para kapulutan din ninyo ng aral na yung mga parating nating ED nurse, sana ay ma-appreciate nila yung emergency department, yung ED nursing, 'di ba? Yung parang kung iisipin mo nga naman, ay grabe, ang dami ko palang alam at natututunan sa emergency department. Kasi halos lahat ng cases or lahat ng mga tao ay dumadaan ng emergency department. And kapag ED nurse ka, kaya nga sabi nila kapag ED nurse ka, halos lahat ng area dito ay pwede mong yung parang lipatan. 'Di ba? Kayang-kaya mong mag-adjust sa ibang mga area. Though, yung pinakaayaw ko din naman sa emergency department is yung tinatawag nilang parang you do not specialize in anything. Parang wala kang master. Pero normal naman talaga yun kasi nga halos mama-master mo ba lahat ng nursing specialty? Definitely not, 'di ba? Kung lahat ay hawak mo. So, meron ka lang konting parang kaalaman sa certain areas. Pero hindi naman halos ganun yung tingin ng lahat ng tao dito sa emergency department nurse. Kasi, for example, yung critical care patients mo, hindi doon kaya mo mag-handle ng critical care patient, pero hindi naman araw-araw meron kang critical care patient or intubated na pasyente. Kung minsan once, kung minsan twice, kung minsan thrice, kung minsan wala talaga sa isang linggo. Puro ka non-critical, di ba? So, yon, wala kang masyadong specialization. Pero okay lang yon, at least, hindi napapauwi. Hindi tayo, yung parang hindi humihina yung kalakal. Kasi sa ibang area, like for example, kunyari sa MedSurg, sa PACU, sa mga ibang procedural areas dito, naku Diyos ko Lord, as in hindi lang pauwi ng 2 or 3 hours. As in canceled. Canceled talaga. Walang trabaho. Imagine niyo kung pag na-cancel kayo isang shift lang, ang loss ninyo abot ng mga $400 to $500. O 'di ba? Sayang, sayang talaga. Sige na, hanggang dito na lang. Sana ay meron kayong natutunan, charis. Sana meron kayong napulot na aral from me. Kung emergency department nurse man kayo, wag na kayong lumipat. Diyos ko Lord, charis. Joke lang. Pero lumipat kayo sa mga pa rin. Yung parang, siguro wag nyong iwan. Kasi meron akong kaibigan na lumipat sa PACU, American nurse yon, PACU. Pero nagpi-PRN pa rin siya as an ED nurse. Para just in case kailangan niya ng pera, ay nag-i-ED nurse siya. Kasi nga, masyado tayong mabenta. Masyadong mabenta ang ED nursing dito sa Amerika, guys. As in, kung titingnan nyo, halos lahat ng mga travel nursing post and job or necessity is halos siguro majority nangangailangan talaga ng emergency department nurse. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Diyos ko Lord, tigilan nyo na yung tigilan nyo na yung sa crush na yan, guys. Huwag na tayong magbigay ng so much clue. Gets na yon, gets ko na yon. Char. Magsasabi pa kayo ng marunong magganyan-ganyan. Diyos ko Lord, parang tinutumbok na natin yung tao. Wag na. Diyos ko Lord, wala, maano ako dito. Masasabunutan ako. Charis. Wag na, oy. Wag na.
Saka na lang kayo mag-comment or mag-ano kapag nagkita na kami. Charis! Joke lang yun. O siya, sige, hanggang dito na lang. Mga syalak talaga kayo.